Mukhang dumadaan po sa matinding pagsubok si XRP. Kamakailan lamang maraming eksperto ang nagbabala na maaring bumagsak ang presyo nito sa ilalim ng $1 kung hindi nito mapapanatili ang $2 na support level nito. Dahil dito ay marami pong investors at traders ang nangangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang investments. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bumabagsak ang presyo ng XRP, ano po ang mga sinyalis ng pagbagsak na ito, at ano po ang dapat nating gawin bilang mga investors para maprotektahan ang ating puhunan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba. Yan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ni XRP? Ayon po sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ni XRP ay ang tinatawag na head and shoulders pattern. Ayan, isa po itong bearish signal na nagbabadya ng matinding pagbaba ng presyo. Ang pattern na ito ay nabuo na ngayon at kung mabasag po ang $2 na support level nito, malaki ang posibilidad na tuluyang bumagsak ang presyo ni XRP sa $1.20 o baka mas mababa pa. Ayan, bukod pa rito, ang cumulative volume delta or CVD ni XRP ay negatibo na rin, na nangangahulugang mas marami na ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Kapag ganito po ang sitwasyon, mas lumalakas ang selling pressure na maaring magtulak sa presyo pababa. Ayan. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari kung bumagsak si XRP sa presyong $2? Ayan. Kung tuluyang bumagsak si XRP sa ilalim ng presyong $2, maaring bumagsak ito sa $1.20 hanggang $1.17. Batay po sa haba ng head, ayan, sa head and shoulders pattern. Ayan. Maaari po itong bumagsak ng hanggang $1.20 hanggang $1.17. Ang level na ito ay mahalaga dahil dati na itong naging support level nitong November 2024. Kung hindi ito mapapanatili, maaring bumagsak po ito sa $1 o mas mababa pa. Sa kasalukuyan ay bagaman may pansamantalang pag-angat ang presyo ni XRP sa $2.14 matapos bumaba sa $1.92, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng mas matinding pagbagsak. Kung hindi nito mapapanatili ang $2 na support level, maaaring magtuloy-tuloy ang downtrend nito. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga XRP investors? Ayan, kung ikaw ay isang XRP investor or trader, ayan, meron po tayong ilang mga mahalagang hakbang na maaari po nating gawin dito. Una ay mag-set po ng buy orders sa ilalim ng $1. Kung tuluyang bumagsak ang presyo ni XRP, maaring ito ang magandang pagkakataon para bumili sa murang halaga at kumita kapag nag-recover ito. Pangalawa ay huwag pong mag-panic sell. Maraming investors ang natatakot kapag bumabagsak ang presyo ng isang cryptocurrency. Pero mahalagang tandaan na ang crypto market ay volatile. Kung ibebenta mo ang iyong holdings nang hindi pinag-iisipan, baka ikaw pa ang malugi sa huli. Pangatlo ay abangan po ang RSI pattern. Ayon po sa ilang analyst, ang Relative Strength Index or RSI ng XRP ay malapit na pong mag-breakout na maaaring magdulot ng panibagong bullish rally tulad po ng isang positive 500% increase na nangyari noon. Kung mangyari po ito muli, posibleng magkaroon ng biglaang pag-angat sa presyo. Pang-apat ay suriin po ang Bitcoin price movement or galawan ni Bitcoin. Malaking epekto rin po ang presyo ni Bitcoin kay XRP. Kung bumagsak si Bitcoin sa ilalim ng $72,000 na presyo, maaaring madamay po sa XRP sa pababa. Ayan, at mahahatak ito sa presyong $1.20 o baka mas mababa pa. Panghuli ay subaybayan po ang SEC lawsuit laban kay Ripple. Isa pang bagay na maaring magpababa o magpataas ng presyo ng XRP ay ang kaso po ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Kapag nanalo po ang Ripple,
maaaring tumaas ang presyo ni XRP. Ngunit kung matalo ito o magkaroon ng mas matagal pang legal battle, posibleng manatiling bearish ang market sentiment. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan, kung malaki po ang iyong puhunan kay XRP, dapat mo pong bantayan ang market trends at maganda sa posibleng pagbagsak ng presyo. Para po sa mga naghahanap ng magandang entry point, ang pagbaba ng XRP sa ilalim ng $1 ay maaring maging oportunidad para bumili sa mas mababang halaga. Ngunit tandaan, ang crypto trading ay may kaakibat po na panganib o risk. Hindi po dapat basta-basta sumabay sa hype o panic. Malaga po ang tamang analysis, risk management at saka diversification ng investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Marami pong uncertainties or walang kasiguraduhan ang nakapaligid kay XRP. Ang technical analysis ay nagpapakita po ng bearish pattern, pero may posibilidad din ng biglaang pag-angat kung magbago or biglang magbago ang market sentiment. Ang pinakamagandang gawin ay ang manatiling updated, sundan ang mga key support at saka resistance levels, at huwag magmadali sa pagdidesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.